Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para sa ating chika ngayong araw na to dito sa Samsam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay today. So happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Sana lahat kayo ay kasing ganda ng Mama Sam ninyo. Kasi maganda ako. Charot. So yun, kahit anong sabihin mo, maganda ako. Charot. Ayan. So, yun. So, syempre, saan man dako kayo ng mundo, mapa-Amerika, mapa-Pilipinas, mapa-Asia, or nasa Saudi Arabia, sana lahat kayo ay okay na okay. Syempre, hangad ko ang laging kasayahan ninyo. Sabing ganon, manlalaki kayo para sumaya kayo. Diba? Sabing ganon. Para kasi yun lang yung nagbibigay sa atin ng buhay eh. Yung manlalaki ka. Sinong ayaw tumikim ng lalaki? Siyempre gusto, lalo na mga kabaklaan, di ba? Mga ipokrita kayo pag sinabi ninyo ayaw ninyo. Pag may hada, masaya. So, ang tanong, may hada ba ako? Meron! Siyempre may jowa ako dito. So, lagi ko siyang katabi matulog at lagi kami charot. Basta nandoon na meron kang partner, maging loyal ka na doon sa partner mo. Huwag ka nang gumawa ng mga eksena na hindi maganda at hindi makakatulong sa relationship ninyo. So, doon ka na mag-stick ka na kasi dapat maging masaya ka kasi may taong nagmamahal sa'yo ng buo at tapat. Diba? Kala mo naman kung magsalita tapat. Charot! Hindi. Ako naman, syempre nandoon na nagkakaroon din ako ng inspirasyon sa labas ha. Pero hanggang doon lang yon. Hindi naman ako yung parang nag-over pa and over and over and over. So hanggang doon lang ako sa momento na ito lang yung kaya ko na ibigay kasi kailangan natin ng boundaries. Syempre ayoko masira yung relationship ko. Hindi naman porkit crush ko siya ay gusto ko na siyang mahada, di ba? Siyempre, hindi dapat ganon. Dapat nandoon ka lang sa part na hayaan mo lang kiligin yung sarili mo. Kung nabibigyan ka niya ng magandang attention, edi good. Pero, siyempre, huwag ka nang tumalon pa dun sa more. Kasi pag tumalon ka dun, hindi na maganda yon kasi naghahangad ka na ng iba, di ba? So, tama na yung kikiligin ka, may inspirasyon ka. Syempre, hindi dapat mawawala yung kilig sa buhay para ang sigla ng beauty mo. Ganon! So, yun. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo dyan. So, ito na nga. Pag-usapan daw natin about performance ng mga inilalaban natin sa Miss Universe. Bakit hindi na daw tayo nakakarating sa top 5? At bakit noon ang easy-easy lang natin makarating sa top 5? Ang simple lang yan, tapos na yung panahon natin. Charot. So, yun. So, masyado na tayong, naging abusado. Kumbaga, parang, ando doon na tayo sa momento na nagawa na natin yan, napagdaanan na natin yan. So, wag na tayo mainggit sa kanila. Kung makukuha natin, edi bongga. Kung hindi naman, okay lang, di ba? So, kung iisipin mo kasi, yung iba, parang nagiging sila sa Thailand kasi nga nakakatungtong ng top 5. Kung iisipin ninyo, noon pa, lumalaban na ang Thailand, di ba? Nagawa nila yan na dalawang magkasunod na taon, hindi ba ako nagkakamali? Kasi si Pawin Sudadurin at saka si Maria ay nagkasunod yata sila na nakatungtong sa top 5, 2019, tapos hindi ko alam kung naulit-uli. Pero, ang alam ko, talagang lumalaban talaga sila. Amanda Oblan ba ang kasunod niya? So, yon 2017 and 2018, pumasok din sila, 2019, 2020. So, kung i-obserbahan mo, halos magkasunod lang ang Pilipinas na nakakarating. Kasi, palagay na natin noong 2015 kay Pia Wurtzbach, di ba? Nakatungtong din yung Thailand sa top 10. Pero hindi na siya umabot sa top 5. Tapos, noong 2016, nakarating silang dalawa, si Philippines at saka si Thailand, parehas nag-top 6. Kung iisipin mo, parehas sila nakarating sa dulo ng kompetisyon. Tapos, noong 2017, ay halos ganun din. Naiwan tayo sa top 10, nakarating sila sa top 5. Tapos, noong 2018,
nanalo tayo. Tapos sila nandoon lang sa top 10. Sila pa yung home court nun ha. Tapos nung 2019, naka-top 5 sila, naiwan tayo sa top 20. Tama? Tapos, ganun din. Nakapasok si Rabia, pero naiwan tayo sa top 20. Nakapasok sila sa top 10. Kung iisipin mo, noon pa nila nilalaban to. Medyo nasisilip lang natin na, ay kasi honor si Kunan. Pero kahit honor naman si Kunan, hanggang ngayon naman, di pa rin sila manalo-nalo eh. Kung tutuusin nga, dapat nga nung 2000 nanalo na sila. Pero hindi naman sila nakanalo. Tapos, nung nakaraang taon, dapat nanalo din sila. Pero hindi naman sila nanalo. Nag-third runner-up. Mas pinili pa nga si Philippines na maging Miss Universe Asia kesa kay Oppo, di ba? So, ibig sabihin, may kulang lang doon sa performance ng Pilipinas at doon siguro sa beauty na pinapadala natin. Siguro hindi talaga yung beauty na ipinadala natin ay aabot ng top 5 kasi marami talagang mga kabugera yung ganda. So, ayun yung nakikita akong dahilan. Kasi kung iisipin mo, hindi lang naman kasi performance, dapat makitaan din sila ng, alam mo yun, yung pagtinignan sila, dapat pang Miss Universe yung atake. Eh sabing ganun, bakit naman si Michelle D, ang galing-galing na daw ng performance, pero hindi pa rin daw umabot sa top 5. Tulad din na sinabi ko, kung titignan mo naman yung top 3 nila, yung top 5 na ipinasok nila, yung beauty talaga kumakabog. Siguro doon lang nagkulang si Michelle D. Eh kayo nga, sinasabi ninyo si Michelle D, pag pinadala sa Miss Grand, may hirapan manalo kasi hindi prototype beauty. Pero, dapat ganun din yung pagkakaintindi natin dito sa Miss Universe. Eh kung si Gloria Diaz nga, di ba sinabi, ang rate ng beauty ni Michelle D is 8. O, di ba? Pero yung nanay niya, perfect. Para kay Gloria Diaz. Kasi ang sinasabi ni Gloria Diaz, maganda si Melanie, pero si Michelle D, hindi masyadong kabog yung beauty. Kasi nga sabi niya, 8 lang. Pero para sa akin, kung Filipina beauty ang pag-uusapan, I love yung the way kung paano gumalaw talaga si Michelle D ha. I love yung kanyang eksena. And then dito naman sa nakaraang taon natin, siguro napakaswerte pa rin natin kasi na-try natin magpadala ng Black Beauty. At the same time, at least, di ba, hindi tayo na El Tocuyo kasi sobrang tagal na natin na El Tocuyo dito sa Miss Universe pagdating sa Mexico, pero hindi naman nangyari yon. Kumbaga, nagawa naman ni Chelsea Manalo yung best niya, di ba? Pero sabing ganon, kahit sino na maipadala mo sa Mexico ngayon, kung top 30 naman talaga ang labanan, papasok at papasok ang lahat na ipinadala natin sa Mexico. Actually, I totally agree. Kung top 30 ang pilian, siguro noon-noon pa, nakapasok na tayo talaga sa semifinals kung dito sa Mexico. Sabi ko nga noon sa mga vlogs ko, kung top 30 ang pag-uusapan, madali natin mapapasok yan. Pero kung magka-cut sila ng top 12, doon mo malalaman kung ang pambato mo ay talagang di kalibre at kung yung pambato mo ay kaya talaga yung beauty niya na umangat sa dulo ng competition. Anyway, tapos naman na yung Miss Universe at itong mga pinadala natin ay talaga namang masasabi kong naghanda naman ng bonggang-bongga. Pero sana ngayong taon na to, utang na loob naman, Miss Universe Organization, sana talaga magpadala kayo ng pang Miss Universe ang beauty. Hindi lang siya magaling sa performance, hindi lang dapat magaling magsalita. Dapat nakikita sa kanya yung total package na hinahanap ng Miss Universe. Bakit naging consistent si Thailand ng 2 pagkasunod na taon na pumasok sila sa top 5? Paano kasi ang ipinapadala nila? Nakita mo, si Chelsea Manalo na nga nagsabi, pagdating si Thailand, ang ganda-ganda ng beauty niya. Talagang sophisticated yung datingan. And then I think, magpadala tayo ng matangkad, na payat, at saka talagang kakabog talaga yung beauty and styling. So, yun ang importante para makarating tayo sa dulo ng competition. Pero kasi kung magpapadala lang tayo ng basta masabi lang may represent natin at humahataw naman siya, huwag tayong umasa na makakarating tayo sa top 5. Kasi ando doon ako sa part na gusto ko
dapat na pag-aralan na natin to ng maigi. So doon naman sa nagsasabi, hanggat si Kun An ang nakaupo dyan, may hihirapan tayo sa top 5. I don't think so. Hindi ako naniniwala sa opinion na yan. I think, kung magpapadala ka ng isang pang top 5 na kandidata na hindi makakatanggi si Kun An doon, mahihirapan talaga sila na ilaglag si Philippines. So, nandoon ako sa part na sana alam natin talaga yung laro ngayon dito sa Miss Universe kasi talaga mapag-iiwanan tayo kung hindi tayo kikilos ng perfect na candidates, hindi tayo magpapadala ng perfect na candidates. Yes, Michelle D is one of the best and I hope na sana makapili pa tayo ng more than her. Ganon. So, kung ang beauty ni Michelle D ay naging top 10 lang, so baka pag nagpadala tayo ng more, I think, baka mag-top 5 na tayo. Diba? So, yon. Anyway, wala akong regret doon sa alam ko kasi yung pambato natin na naghanda. Sabi ko nga, kahit hindi naman nila ilagay sa top 10 yan kung alam mo naman yung pambato mo kumabog ng bonggang-bongga like Michelle D, diba? So, ibig sabihin nun, talaga, nasa laban talaga nila na medyo mahigpit talaga yung labanan at talagang kabugan ng ganda. So very open naman ang Miss Universe organization na they are wanted talaga na beautiful girl. And I hope na sana naintindihan natin yung beautiful girl talaga para alam mo yon na kasi mahirap Ito kasing taon na to talaga nandoon ako sa part na dapat magpadala talaga tayo ng kalibreng kandidata na with beauty. At sana yung beauty niya maala Catriona Gray or kaya Pia Wurtzbach. Diba? So, yon kayo ba guys? Ano guys ang masasabi ninyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated tayo sa ating mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.